Okay, Good. magandang hapon po sa inyo lahat. Ang una pong magtatanong ay si Casey Salaveria ng EBS-CBN Baguio. Yes po, boss, magandang tanghali. Isa lang naman siguro, update lang dito sa status ng ating rehabilitation ng Upper Chico River Irrigation System sa province ng Apayao. Yung early this year, no, January 2015 to be precise, napansin ng NIA o tinignan ng NIA na napakalayo nung actual work done compared to yung targets o yung program targets. Nagkaroon ng meeting ang NIA, ang National Irrigation, ang ating opisyalis ng Cordillera, at saka yung mga irrigators associations ng Upper Chico River Irrigation System, Agosto nitong taon na to. Pinagkasundoan nila na, kasi ang completion rate dapat 98.25%. Yung actual na nung sinuri, 34.27%. Ang layo talaga. So, hindi na tayo matatapos doon sa target date ng early 2016 eh. So, ang pinagkasunduan after nung meeting ng NIA, car officials, irrigators associations, na i-recommend for termination yung natitira pang mga dapat gawin para i-repackage yung natitira, ipipresenta ulit sa World Bank na nagpondo nitong project na to, isa-submit for approval of the World Bank in January 2016. Medyo mataas naman ang confidence natin na ma-approve dahil maganda ang reputasyon natin sa World Bank. No? Sorry, may dagdag pa pala. Merong radial gates na by end of October 2015 dapat na ikabit na. Ito yung para makakatulong bago i-release yung mga tubig pag mataas yung levels, no, para sa ating irrigators. Okay, thank you, Thank you Casey. po. Next, Thank you. March Fianza ng Northern Philippine Times. Afternoon, Mr. President. Can we have an update on our status on the Agri-Pinoy Trading Center in Benguet? Okay. Soft launching, tinatarget la October, third week October this year. Okay, natapos na raw yung cold, dry storage facilities at saka yung one-spot trading building. Yung utility center at saka dalawa pang spot trading buildings ang nila para malapit na matapos. So, yung pilot testing activities, such as identification, market linkages, product packaging, noong April 2015 pa nag-umpisa. So, third week, ang kinocommit sa atin, na matapos lahat itong sa Benguet Agri-Pinoy Trading Post. Yung Pinoy po dito is, klaro ko lang, P-I-N-O-Y. Yes. Okay. Sir, do we have may na-set na bang inauguration? Or? Well, hindi nakalagay dito. Basta ready sila by the third week of October, next month. Okay, thank you, March. Next, Roughly parang, di ba? Isang buwan. Isang buwan from now. okay, Aurea Galiga ng Philippine Star. Out. Sir, kumusta po ang status ng pag-usap ng LP tungkol sa possible candidacy ni Congresswoman Leni Robredo? Kahapon nagkaroon kami ng pagpupulong, no? Si Mar nandun, ako, si Lenny, si Dinky, dalawang anak ni Lenny. Yung pangatlo, nasa exam week niya ngayon sa Philippine Science. So, hindi kasama doon. Yung maganda usapan, yung mga palaisipin, ibinahagi sa atin ni Lenny, ating tugon naman doon. Huwag natin kalimutan, no? Parang kung tutusin nga, parang nanay ko, di ba? Housewife, biglang na-trust na leader of the opposition nung pinastang ng aking ama. Si Lenny parang ganun din. Nilalayo ni Jess nung araw, ang kanyang pamilya sa buhay publiko, siya ang talaga nakalantad. So, Congresswoman ngayon si Lenny, biglang minumukhahin nga una tumakbo senador. Tapos ng senador, biglang pinapatakbo ng vice presidente na kinulaktaw. So, yung medyo nakakagulat, nakakabiglat, understandable, lalo din sa mga anak nila, na kung tutusin talaga nagre-readjust pa rin sa buhay na wala kalama. So, wala pang tapos ng usapan, mag-uusap kami ulit, pero maganda yung parang clearing the air. No? Ano ba yung expectation settings lahat nandun na ilagay. Bakit namin minumukhay bakit kami pabor na siya maging vice president natin, etc. Sir, what can she contribute to the campaign or winnability of your anointed successor, Mar Rojas? And of course, nag-improve na po yung numbers ni Secretary Rojas pero hindi pa rin po siya number one. So ano po ang edge niya para in the course of the campaign manalo po siya? Yung survey na pinakita sa akin, na lumabas rin yata sa Diario News sa iba pa mga pahayagan, di ba, ang kinokode doon, 23 ang points in favor of Mar in the previous survey period, naging 39. Yung pag tinignan natin yung ibang mga numero,
parang sasabihin natin halos nasa margin of error yung plus or minus 3. Hindi man ako sure kung ang margin of error dyan sa survey na yun, baka plus or minus 6. Ang punto lang nito, yung 18-point jump, very, very significant yun. No? So, magamat number 2, no, sa ngayon, dati, di ba? Parang hindi lang parang malayo ang sinasabing numero. At ito, yung palagi ko mas marami nakakakita na talagang yung pinagtutulakan nating continuity isang dapat talagang mahabulin sa sambayanan. Okay. Ano madadagdag ni Lenny? Si Lenny palagi ko positibong imahen, no? Na talagang yung sa grupo ng mga civil society, na non-governmental organizations, ng people's organizations, kung maghahanap ka ng talagang hindi pwede masasabing trapo o traditional politician. Para na, di ba, yun ang isa sa mga mukha nito, si Lenny Robredo. Siyempre, nandyan na rin na siyang kasama, kadamay ni Jess sa lahat na nagawa niya sa Naga at sa buong Pilipinas rin, sa maraming pagkakataon. Na yung katatagan ng loob, no? Yung, di ba, ang dami niya dinemonstrate na kahanga-hanga talaga. So, eto, isasama niya sa pagkampanya kasama ni Mara at pag pinalad silang dalawa, meron tayo talaga isang team, no, na talagang magpapabilis ng lahat na nagawa na natin dito sa Daang Matuwid. Kung magang yung nagawa natin pinagtulungan itong papuntang 6 na taon, pag ikinumpira doon sa gagawin itong dalawa, palagay ko masasabing sobrang layo no nagawa na. Dahil mag-uumpisa na naman siyempre sa mas mataas na antas. Sir, last na lang po. If ever po ba yung kaso ni Senator Grace po, makakatulong po ba sa kanya? And Makakatulong kay Grace po? kay Secretary Rojas? Or meron din po sinasabi na kung hindi nyo siya kinikriticize or hindi rin niya kayo kinikriticize, parang nakakatulong din sa popularity niya. So, ano po ba yung... Tama ba yung tanong, Aw? Hindi ba niya ako kinikriticize? Para sa Senate report, dadamay ako sa hepe nun. Okay. No, yung baka naman kung tutuusin, hindi siya kasi parang safe naman siguro sabihin na meron ho ibang tao na, di ba, bago ko gawin, habang ginagawa ko, tapos ko ginawa, kinikriticize na ako. Si Grace naman hindi ganun. No? As much as possible, palagi sa pananaw niya, ginagawa niya yung trabaho niya at yung professionalism. Yung kaso para makakatulong kay Grace, no? No, sir. Kay Mar. Secretary Rojas. Well, yung kailangan naman talaga tugunan yan. No? Yung nasabi ko na rin sa interview nga sa araw na yung at the end of the day, no, para in a sense, para klaro-klaro, no, nag-iingat lang ako konti sasabihin ko, may simpatya ka na si Grace founding. Ngayon na inoobliga siya na kailangan mo ipakita na yung mga magulang mo Filipino citizen para makinabang ka doon sa ating konsepto na sinusunod yung sorry, hindi ako nag-Latin, pero parang tanda ko, we sanguine. Sinusundan mo yung dugo ng kadalasan ng nanay. No? So, parang fair naman yata yun. Pero sana ma-resolve yung kaso niya dinadaan na ngayon, sa dulo, no, mabigyan ng pagkakataon ng taong bayan humusga sa lahat ng humihingi na kanilang mandato at mamili ang taong bayan, no, ayon sa kanilang paniniwala at kung sino nakakuha ng kanilang pagtitiwala. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Al. Royce Siban, TV5. Good afternoon, Mr. President. Sir, meron po ba kayong plano na paimbestigahan si former LTO Chief Virginia Torres on the alleged involvement daw niya sa smuggling ng sugar? Nabasa ko kasi sa diary yung issue yan. Nandun rin sa parehong artikulo na sinasabing ongoing yung investigation. Ngayon, kung kailangan pa ako mag-utos, no, parang ko may mga nagkukulang sa kanilang trabaho. So may alegasyon, meron mga mekanismo, prosesong dapat daanan para malaman ko ng katotohanan. Tapos, pasensyahan, no? Managot ko sino dapat managot. Okay, pero nag-usap na po ba kayo, Mr. President? Matagal ko hindi nakakausap eh. Pero nasabi ko sa interview, may tinext na kasamahan ko na parang naalala ko doon sa pinakita sa akin text. Sobra naman daw pinaparatang sa kanya at iniisip niya magdemanda. Karapatan rin niya siguro yung paliwala niya. Walang katotohanan yung bintang. At sa English yung tinatawag na yung kanyang reputasyon was besmirched. Pero bilang kaibigan po niya, na sorpresa or nagulat po ba kayo nung nabalitaan niyo yung report? Sabi ko nga doon sa interview ko kamakailan, ang pagkaintindi ko, nagtatanim siya ng tubo. Siyempre yung tubo, pinagmumula ng asukal. Yung presyo ng asukal, importante sa nagtatanim ng tubo. No? Tapos tutulungan niya yung nagsasmuggle na magpapababa ng presyo ng kanilang pinaghirapan. Medyo napapag-isip lang ako kung may consistency ba yung story yan. Tapos hintayin ko yung mga organs of the state, yung mga ahensya, na mag-submit na kanilang mga report.
Pero again, trabaho nila. Kung meron mag-smuggle, ng customs, pigilin. At palagi ko dapat may confidence sa lahat na pagtiwali, no, dapat nilang hulihin. Ngayon, kung hindi naman nagkasala yung tao, siguro dapat lumabas rin sa investigation yun. Okay. Kasi ngayon pa lang po, Mr. President, meron na pong mga nangangamba na baka dahil daw po malapit siya sa inyo, sa dulo, hindi rin daw po makasuhan kung sakali man na mapatunayan. Maraming malapit sa akin na nakasuhan na rin. Di ba? Yung dito sa lugar na to, na comes to mind, si Grace Padaka. No? Si Neric Acosta na malayo dito. Yung mga nakasama doon sa PIDAF na nakasuhan. No? Para marami-raming, yung may basehan ba kaibigan ko, hindi kaibigan. Nasagot ko nga, again, doon sa interview, yung pagkakaibigan, ito, tinataho ko landas eh. Kung lihis na lihis yung landas mo, bakit kita tutulungan? Sir, last na lang, utos lang po. Meron po kasing articles na lumabas over the weekend. Plural articles. Articles. Dalawa po dalawa yung nagsulat, parehong dating senador. Sinasabi po nila na nagkaroon daw po ng shouting match between you and Budget Secretary Abad. Totoo po. Sir, with whom? Si Budget Secretary Abad. Nagsigawan kami. Sabi daw. Una-una, malinaw pa naman yung pagdidinig namin. Yung kabinete, ina-encourage ko magpalitan ng kanilang opinion. Pero sa pananaw ko, wala pa yatang nagsigawan. No? Not with me, but more in particular, even in just in my presence, na mayroon silang mahabang debate na sa kasuman. Pero sa totoo lang, nagsigawan kami. Parang napaka-absurdo yata na talagang nakakulang gano'n, patulang pa yung mga ganyang kuro-kuro. Yung kwentong kutsero, nagkakaroon ng saysay, pag sinagot pa natin. Kaya pabayaan ko na yung mga kutsero nagsulat niya na maghanap sila ng paraan nila kung paano sila pansinin. Okay, thank you. Okay, thank you, Rosie. Uling tanong, Sandra Ginaldo ng GMA7. Sanj. Hi, sir. Sir, ano po yung latest on the kidnapping incident in Samal Island and what is your directive to the men on the ground, sir? Well, number one, hindi ko na kailangan i-direct. No? Sila na kagad nagsabi sa nag-report na itong insidente ito. Binigay lahat ng mga detalye ng tangan lang. Okay? Ongoing operations. No? Siyempre, isa sa mga tinanong ko kahapon, kailan ba huli nagkaroon ng insidente sa Samal? Ang turo na sa akin, panahon raw nung Commander Global may attempt, 2001. And as usual, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo yung ongoing operations, yung details. No? Baka naman malapitan natin matukoy, baka lumalapit tayong matukoy kung nasan sila. Pagbibigyan ko na anumang clue, yung mga kumidnap sa kanila, baka biglang lumipat ang pwesto. So yung kailangan ko i-preserve yung operational security. Basta sa kampo nyo, no, na hindi tumitigil ang ating security sector na pagtugis dito sa mga taong to. At pagkatapos ito, at ngayon pala siguro, kakaroon na ng review. No? Paano nangyari ito? At mukhang sa initial na mga report sa akin, parang bagong grupo. No? Siyempre, mag-accounting rin ang ating intelligence services. No? Bakit nawala sa radar to? Baka naman talagang bagong buo itong grupong to. Hindi natin alam eh. Pati yung motivation, hindi pa rin ganun kaklaro. Ano ba itong pakay nila sa pagkikidnap? Sir, we know that you don't like giving deadlines, no? Pero APEC Summit is also fast approaching. Isn't it your desire or directive na masolve po ito bago magdatingan ng mga world leaders po? Well, parang follow-up natin dahil sa mga previous kidnapping incidents. At can I just remind everybody na marami-rami rin tayo nabawi dito sa mga kidnap victims. No? Even with the Abu Sayyaf. No? Hindi tumitigil yung operations natin sa Abu Sayyaf. That has given the opportunity for a lot of them to escape. Yung most recent one, if I remember correctly, yung mga nadamay na Coast Guard. No? Dahil parang ang mukhang kidnap victim talaga yung barangay captain. So itong dalawang Coast Guard na nando sa isla of Zamboanga, para Zamboanga Norte, saan di ako nagkakamali, na-rescue na natin yun. Or di ba nabigyan ng pagkakataong makatakas sa rescue natin forces. May taas ang kumpiyansa ko no, na hindi tumitigil ang ating kasunduluhan at kapulisan sa pagtugis sa lahat itong mga elementong to. Siguro iklaro lang natin na ang lumalabas, karamihan ng kidnapping na nangyayari, may grupo nakikidnap, tapos itina-turn over sa Abu Sayyaf amongst others para silang tumangan habang may negosasyon. Yung may iba pang grupo yung mga negotiator, tinutugis natin lahat itong tatlong pangkat na to. So, mahanap ba? Yung hindi naman ako nangangako na
bibigyan ng deadline tapos mag-produce na lang kayo ng maski sino. Hindi. Kailangan matukoy at madakip yung tunay na salarin sa lalong madaling panahon. Alam na nila yun without being reminded. Okay, sir. Okay? Thank you, Mr. Sir, President. thank you, sir. Thank you. Thank you, mga kasama sa media. Magandang hapon po sa inyo lahat.